Ngayong umagang ito, nais kong magbigay ng taus-pusong pagbati at pasasalamat sa ating House Bicameral Panel sa matagumpay na pagtatapos ng isang makasaysayang bicameral conference. This was the first open BICAM in our history. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas bukas, mas malinaw at mas mapagkakatiwalaang proseso sa paggawa ng pambansang budget. Binabati ko po si Chairperson Mika Swansing ng House Committee on Appropriations at ng buong bicameral panel kasama ang ating Majority Floor Leader, kagalang-galang Sandro Marcos, at ang lahat ng kinatawan ng 20th Congress. Sa inyong pamumuno at tiyaga, nakapagtapos tayo ng budget na maaaring pagkatiwalaan ng taong bayan. Isang budget na walang insertions, na hindi itinago, hindi minadali, kundi bukas sa mata ng publiko. This budget is historic, not only because the process was transparent, but because the priorities were very clear. It is a budget shaped by love for the country, a deep understanding of our people's realities, and genuine compassion for our kababayan. Base po sa ating House General Appropriation Bill, ang edukasyon ang pinakapundasyon ng ating kinabukasan. Itinakda natin ang pinakamalaking educational budget sa kaysaysayan ng ating bansa, katumbas ng 4.1 ng ating GDP. Nalampasan po natin ang international benchmark. Ngunit higit sa mga numero, ang mahalaga ay ang kahulugan nito. Mas maraming kabataang Pilipino ang magkakaroon ng maayos na silid-aralan, mas maraming guro ang masusuportahan, at mas maraming pangarap ang magkakaroon ng pagkakataong matupad. Mahigit 25,000 na silid-aralan ang may papatayo at marirehabilitate, at matatapos na ang mahigit 6 na taon na ating pong paghihintay. Fully funded na ang universal access to quality tertiary education na magbibigay na pag-asa sa mahigit 2 million na estudyante. This is not just an investment in education. This is an investment in the future of the Filipino nation. Sa kalusugan, pinili natin bigyan ng prioridad ang buhay at dignidad ng ating mga kababayan. Pinalakas natin ang PhilHealth, ang MyFIP, upang may sakatuparan ang zero balance billing para sa mahihirap na pasyente sa ating pong mga publikong ospital. Sa larangan ng agrikultura, pinakinggan natin ang matagal ng panawagan ng ating pong mga magsasaka at mangingisda. Pinalakas natin ang suporta sa mahigit 1.4 million na magsasaka at mangingisda, mula farm to market roads at mga irigasyon at hanggang makinarya, crop insurance at modernisasyon. Ipinaglaman natin ang 10 bilyong subsidiya dahil batid natin kapag may sapat na suporta ang ating pong mga magsasaka, may sapat na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino.
Ginawa natin ito dahil ang transparency ay hindi lamang ipinangako, ito ay isinasagawa at isinasabuhay. Alam natin na ang tiwala ng taong bayan ay hindi basta ibinibigay. Ito po ay pinaghihirapan, pinapanday, at pinangangalagaan araw-araw. At ngayon, Kapaskuhan, hayaan niyo ako mag-iwan ng isang mensahe ng pag-asa. Christmas reminds us that public service is an act of love. It teaches us to nurture a culture of kindness. Ang tunay na kagalakan sa paglilingkod bayan ay hindi nagmumula sa posisyon, titulo o kapangyarihan. Ito ay nagmumula na sa kaalaman natin na may isang batang makakapag-aral at makakapagtapos, may isang pasyenteng gumaling, may isang pamilyang muling umasa dahil pinili po nating maglingkod ng totoo at tapat. Sa gitna ng pagod, maraming ingay at maraming hamon sa politika. Ang Pasko, ang paalala na may saysay sa ating pong mga ginagawa, na ang bawat tamang desisyon, bawat matapang na paninindigan, at bawat tahimik na sakripisyo ay binhi ng pag-asa para sa ating bayan. Naway, dalhin natin ang diwa ng Pasko, ang pag-asa at malalim na kagalakan, hindi lamang sa ating mga tahanan, kundi sa bawat araw ng ating paglilingkod. Sa aking kapwa mambabatas, sa ating masisipag na kawani, at sa sambayanang Pilipino, na patuloy nating silang paglilingkuran. Maraming salamat po. Maligayang Pasko sa ating lahat at naway sa biyaya at paggabay ng Poong May Kapal, magpatuloy ang ating sama-samang paglalakbay tungo sa isang mas makatarungan, mas maunlad at mas mapagmalasakit na bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat at Merry Christmas.